very important because it can be profitable for the following reasons: for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. Pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Completos Ricados po. If you know the Word of God, if you practice the Word of God, if you live by the Word of God, you can use the Holy Scriptures in teaching, rebuking, correction, and instruction. Katotohanan ba na maliligtas ang tao pag umanib siya sa isang reliyon? Ang ibig sabihin nito, ito'y gawa ng tao. Pero the Word of God says in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Sola fide. By faith alone. Ay naligtas kayo at ito'y kaloob ng Diyos. It is the gift of God. Pag regalo ng Diyos, you don't have to earn it. You don't have to work for it. No? At hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinimuan. Bakit sinabi ni Pablo na kapag ang pinagmamalaki mo ay naligtas ka dahil sa iyong gawa, ano sabi? Yung nga, magmamalaki ka, di ba? I am a member of this church. Ako'y ligtas. Kaya proud ka eh. I am proud to be ganito. I am proud to be a member of what? It's about work. Pero yung kaligtasan, it's not about work. It's about the gift coming from God. Ibinigay lang sa iyo. Para tayong mga beggar, nanlilimos. Hindi natin alam kung sino magbibigay ng pera o pagkain. No? At kung sino mang maawa sa atin, yun yung parang tinatawag nating biyaya o bigay na galing sa Diyos. Naawa siya sa atin. Dinampot niya tayo. Tayo parang taong grasa na nilinis niya, pinaliguan niya, binihisan niya. Binago ang buhay. That's the gift of God. Yun yung kaligtasan na ibinigay sa atin. And anybody who says, dahil mabuti siya, mabait siya, matulungin siya, kaya pupunta siya sa langit, kaya maliligtas siya, that's wrong. Kasi mangyayari nun, mababaliwala ang kamatayan ng Panginoon. If everybody can be saved because of doing good works, what's the use of Jesus Christ dying on the cross? Diba? Napaka-importante ng doktrina o in the gospel about the death and resurrection of Jesus Christ. Kaya lagi nating alalahanin yon. You have to study the Word of God, pero hindi mo siya pwedeng interpret ng sarili lamang. Maraming pag-aaral. Kailangan magsunog ka ng kilay. Kailangan mabawasan ng iyong mga buhok sa... Huwag niyo akong gayahin kasi lahi namin ito. But what I mean is, you have to meditate on the Word of God daily. No? Alam ko, busy tayo. Some of you are working from home. But see to it that do not neglect to study, to read, meditate on the Word of God.